Lagot, VP Sara pumalag, Governor Jubahib inalis, Sec Abalos pumirma, Pres Marcos Duterte tinuldukan naga. Siyempre, itong balitang ito na ating bibigyan ng reaction ngayon, ito po ay nagmula kay News Files. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News Files para makabisita po kayo sa kanyang channel at maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang problema yun, ani, nakita sa ulo diri sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakid sa ilang tinguha na mangawat o manuli sa katawan. Usap-usapan ngayon sa mundo ng social media ang biglaang preventive suspension order kay Gobernador Edwin Jubahib na kaalyado ng mga Duterte sa Davao City. Ang utos ay galing mismo sa Office of the President. Gobernador ng Davao del Norte sususpindihin ng 60 days. Ito daw ay matapos na payagan o bigyan ng permit na magsagawa ng prayer rally ang mga maisog sa Davao del Norte. Kanina, isi-serve na sana ng mga pulis ang suspension letter para kay Davao del Norte, Governor Edwin Jubahib, pero hindi sila nagtagumpay ang mga pulis at DILG na pumunta sa Kapitolyo dahil hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kuya Gob ayon pa sa mga tao na pumalag sa ginawang pag-serve ng DILG at mga pulis ng suspension letter. Idaan niyo po sa due process, hindi yung bigla na lang sususpindihin ng 60 days at ang masaklap pa ay agad na pinaupo ng DILG ang Vice Governor ng Davao del Norte na si Di Carlo Oyuoy. Hindi ito ikinatuwa ng mga taga-suporta ni Kuya Gob Edwin Jubahib. So dito sinuspinde si Governor Jubahib, no, na kaalyado ng mga Duterte. At ito nga ay nagiging chismis na parang bakit ganun? Lahat ng mga kaalyado ng dating Pangulo is ganyan ang kinahahantungan. At naiisip ng mga tao parang ganito na ba? Sinasabi na ba martial law na ba? Ganito? Hindi kasi mawawala no, sa pag-iisip nila, no, na nagkakaroon ng ganitong bagay kasi parang yung mga Duterte ang kung sino yung mga kaalyado nila, yun yung mga nasasagasaan. No? Ang gulo ng ating mundo ngayon. Diba? Ang papansin nyo, mga katunay, no, paano natin mariresolba ang problema ng Pilipinas kung mismo sa ganito ay eto pa lang is magulo na? Kasi dapat bago mo ayusin ang bakuran ng iba, bago mo linisin, is kailangan linisin mo muna yung sarili mong bakuran. Ayusin mo muna. Pero kung gantong bakuran nakikita mo ang gulo-gulo, hindi magkasundo, nakakadismaya talaga. Ayon pa sa kanila, due process sana. Ito na nga ba ang sinasabi nilang silent martial law? Dito natin makikita kung gaano kakapal ang mga mukha ng mga taong gahaman sa posisyon. Malapit na ang 2025. Bakit hindi na lang sila maghintay? Ito na ba ang hustisya sa Pilipinas? Ang nangyayari ngayon kay Kuya Gob Edwin Jubahib na tumulong sa mga mahihirap. At parang yung sinasabing silent martial law, lahat ng kumukontra is talagang ganyan ang kinahihinap na. No? Ako hindi ako kumokontra, nagbibigay lang ako ng reaksyon. Meron pa rin tayong malayang pamamahayag. No? May freedom tayo. Freedom of the press ba yun? Freedom of speech o ganun. Di ba? Pero kung ganyan may silent, nako, ang hirap niyan. Siyempre, kumbaga, ayan yung kinaayawan ng iba. No, ayan nga yung sinasabi na, kapag nanalo ang mga Marcos, baka magkaroon na naman ng martial law, ganto, ganyan. Yun yung iniisip ng mga tao dati nung panahon ng eleksyon nung tumatakbo si PBBM. So, eto, ayan, yung mga ganyang pangyayari, kahit wala pa siyang sinasabing I will declare martial law, no, eto na, parang kahit wala pang dinideklara o ginagawa talagang anong martial law, is ganyan na ang nasa isip ng tao ngayon. Diba? Kasi nga naman, hindi mo rin masisisi yung mga taong nag-iisip ng ganyan.
Kasi 'di ba, may mga ganyang pangyayari na eto katulad niyan si Hubahib. Tapos lahat ng ngayon SMNI, ganun, 'di ba? Lahat ng mga nakadikit sa Duterte is napaparusahan. Kaya kung balanse lang. Oh, kung anong tama doon tayo, kung anong mali kaaway natin 'yun. Tayo. Nagserbisyo ng maayos para sa ikauunlad ng Davao del Norte, siya pa ang sususpindihin. Pinalaki lang nila ang isyo para makakuha ng simpatya sa mga tao at para mag-people's power kuno, para matakpan ang isyo at magkagulo. Hinimok ni Gobernador Edwin Hubahib ang mga tao na manindigan para sa hustisya at kapayapaan. Ang nasabing gobernador ay buong pusong nananawagan sa mga mamamayan ng Davao na manindigan laban sa kawalan ng katarungan at manindigan sa tama. Sinabi ni Hubahib na hindi ito patas, samantala hindi niya parang walang due process yung pagkakasuspindi sa kanya, no? Parang sa panahon ngayon parang parang nakakatakot gumawa ng maayos. Kailangan siguro maging walang yaka na. Yung wala kang ginagawa dapat. Ganun na lang Kasi mas pinapaboran. Oo, di ba? Kasi kung sinasabi nga, si Hubahib is maayos na naglilingkod sa lugar nila. Tapos ganyan ang nangyayari sa kanya. Tapos si SMNI naghahatid ng mga ayos na balita, ganyan. Tapos ganun ang nangyari sa kanila. Ang hirap yan. Di dapat tayo, di dapat kailangan walang yaan ka na rin. Kumbaga, konsintihin mo na kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, tumahimik ka na lang. Ang batayan ng utos na yon, walang abiso na may... Pero sayang, no, kung ganyan ang naiisip ngayon is nasisira ang pangalan ng ni PBBM dyan. Kung kasama man siya dyan o hindi, sa desisyon na yan, kung hindi siya kasama sa desisyon na yan is talagang dawit ang pangalan niya talaga kung merong mga gumagawa ng ganyang bagay. Kasi sa kanya talaga tumatama lahat yan Lahat ng mga ganyang kilos. Oh yes, napapatanggal nila yung mga may ayaw sa kanila. No? Pero ang bato ng taong bayan talaga is tumatama kay PBBM. Kasi siya ang nakaano ngayon 'Di ba? Siya ang nakaupo. Tapos ang nadadali pa is yung mga Duterte, yung mga alam natin na kasundo ng mga Duterte, yun na ang napapag-initan. Mayroon siyang bagong kaso o tawag sa korte mula sa Office of the President at walang investigasyon na ginawa ang Department of Interior and Local Government na Ayan si Sir Benhur Abalos yan. Paborito ko mga kabayan niyan, lalo na si Hagdang Bato. Hindi, talagang ako kasi nagkakarera din ako ng kabayo. Yan, sa karera. Paborito ko yung kabayo niya, si Hagdang Bato, si Malaya, yan, mga ganyan. Munuat ni Benhur Abalos laban sa kanya ang kawala ng katarungan ay napakalinaw na hindi ito dumaan sa angkop na proseso ng batas. Sabi niya, iginiit ng gobernador ang kanyang konstitusyonal na karapatan sa angkop na proseso na kahangahangang ginagarantiyahan ng Rule No. 6, Section 3 ng Administrative Order No. 23, Series of 1992. Sa ilalim ng utos na yon, ang preventive suspension ay ipapato lamang kung ang respondent o paksa ay nagbigay ng tugon sa kaso laban sa kanya kung may matibay na ebidensya ng maling gawain at kung may malaking posibilidad na ang pagpapatuloy nito sa lugar ay maaaring maka-impluensya sa mga testigo at mapanganib kaligtasan at integridad ng mga kaganapan. Binigyang diin ni Kuya Gob na wala siyang ginagawa kundi magbigay ng tunay na serbisyo para sa pagpapabuti ng buhay ng mga taga-Davao at paglago ng ekonomiya ng Davao del Norte. Hiniling ng gobernador ang suporta ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang presensya na pumunta sa Kapitolyo kaninang madaling araw. Ito yung panahon na kapag gumawa ka ng tama, masama. Kapag gumawa ka ng masama, yun ang mabuti. Para tutulan ang hakbang na isilbi ang suspension order
We will stand against their evil plans. We can't let evil prevail against the righteous. Pahayag pa ng gobernador, hindi natin papayagan ang pamumuno ng Davao del Norte, ang mga taong walang ibang layunin, kundi ang kapangyarihan at proteksyon ng kanilang sariling interes. Parang kasing parang gusto nilang baguhin ang gobyerno ng sa Davao. No? Parang syempre gustong burahin ang legacy ng mga Duterte sa Davao, yung mapalitan na. No, kasi ang tagal na rin ng mga Duterte ganun, iniisip nila kontra naman sa atin yan, parang ganito, palitan natin. Pero napakalabo yun kung yun ang magiging sa akin opinion ko lang yun, napakalabo nun kung may planong ganun na palitan ng mga Duterte o mga supporter ng Duterte doon, natanggalin. Malabo yun. Talagang dadaan sila sa butas ng karayom. Dahil alam naman natin kung gaano kamahal ng mga taga Davao ang mga Duterte doon. Napakalabo. Kumbaga, parang ipapaputol mo yung 10 daliri mo kung mangyayari yun. Gumawa ng pang-aabuso at pang-aapi sa mga tao, sabi pa ng gobernador. Kaya naman ang tanong, marsyalo na ba? At ito'y sinisimula na sa Davao City. Ang baluarte ni Vice President Sara Duterte, si Gobernador Hubahib ay kilalang... Nakakatakot yun kung marsyalo na ba? Baka mamaya biglang yung TV, no? Shhh! Tapos bigla si PBBM. And Constitution, I will declare martial law. Buta. Kaya magiging reaksyon ng mga tao? Nako, gulo na naman yan. Nako, Mariose. Ay, nako. Kaibigan at kasangga ni BP Sara sa isyu na ito, nagbigay ng komento ang influencer na si Joy Cruz na anya, I remember the Mindanao flooding earlier this year. BP Inday Sara immediately checked and sent help to Davao del Norte and other affected areas during this time. Wala nang request, tulong agad. Gobernador Hubahib was very thankful. It was this moment that Gobernador Hubahib further exposed the strong padrinuhan in Marcos administration. I am very sure that after this disaster briefing, markado na siya. He was like Alfred Romualdez of Yolanda, except that siya ay gagantihan pala ng Marcos admin. Few days before the Maisog rally, suspended na siya for no apparent reason. Kunwari, di naman alam na ayaw niyo sa kanya kasi Maka Duterte. Paki-explain Brad Binhor Abalos. Tila lahat nga ni Vice President Sara Duterte ay isa-isang inililigwak ng Marcos administration. Nauna na riyan si Pastor Apollo Kibuloy, pangalawa si Gobernador Edwin Hubahib, at sino kaya ang susunod sa kanilang listahan? Halos lahat magkakadikit, puro sa mga Duterte yan. Ngayon kung tinatanggal nga yung mga supporter ng mga Duterte, mahirap yung ganun. Dapat hindi ganun, dapat maging patas. Mas maganda nga yan, meron kang hindi naman mawawala sa eksena yung may kukontra sa'yo. Kasi hanggat may kumukontra sa'yo, ibig sabihin yan, meron kang mali. Depende na lang talaga, doon sa gumagawa ka ng tama, yung palaging mali yung nakikita sa'yo. Katulad ng iba, yan, yung walang ginagawa na puro mali. No? At saka syempre, kung ikaw naman ay Duterte supporter, karapatan mong sumuporta sa kung sino gusto mong suportahan. Kung ikaw ay Marcos supporter, Marcos loyalist, respetuhan. Si Basti Duterte na ba? Malinaw di umano na kapag... kung si Basti Duterte ang susunod dyan na matatanggal o masususpinde, malaking yan. Magiging malaking issue talaga yan. Di umaayon sa kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos ay sinisiba. Pero kung matatandaan... Pero ito pasensya na sa putol-putol natin Pero ako, mas bilib ako ng panahon ni FPRRD. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming bumabanat kay FPRRD. Halos lahat ng mga kalaban niya nandoon. Banat si Trillanes, si Robredo, si Hontiveros. Ang dami, marami pa. Mga makabayan, marami. Pero kahit kailan hindi naisip ni FPRRD na paalisin o suspindihin niyang mga yan. O may mangyari sa mga yan. Nakaupo siya sa gobyerno yun, May power siya para gawin niya yun. Pero pinabayaan niya lang na pinabayaan ng magsalita tungkol sa kanya. Pinabayaan niyang tirahin siya ng tirahin. Bahala kayo sa buhay niyo, mangawit ang mga panga niyo, kakadakdak laban sa akin. Kumbaga, binigyan sila ng kalayaang magsalita. Sana ganun din yung nangyayari ngayon. Yun yung hinahanap ng mga tao.
Kasi kapag ikaw may pinapatanggal ka, may sinususpindi ka, no? Ibig sabihin nun is naaapektuhan ka sa nangyayari sa iyo. Yun. Ibig sabihin may posibilidad na guilty ka sa kung ano ang nadidinig mo sa kanila. Kailangan mo lang naman patunayan sa kanila na hindi ka guilty sa kung ano man ang inaakusa nila sa iyo. Mas dapat mong patunayan ng sarili mo. Pero hindi solusyon diyan yung pagpapatanggal kay ganto, pagsuspindi. Hindi solusyon yun. Kasi iba pa rin ang magiging isip ng tao. No, sa gumagawa nun. Yes, mapapatanggal mo. 10 ganyan na supporter ni FPRD, mapapatanggal nyo. Pero may magbabago ba? Patuloy pa rin na madadagdagan, dadami. So kung magkakaroon ng martial law na sinasabing ganyan para matigil, mas lalong lalaki ang problema kapag nangyari yun, kapag diniklara yun. Mas lalong magiging masama ang image. Siyempre, magagampanan nyo yun, ganito, magiging mahigpit. Pero habang tumatagal, ang taong bayan natututong lumaban. Nung panahon nga ni Cory, di ba? Lumaban yung mga tao, nalason yung mga isip nila, no? Para labanan si Apo Lakay. Ngayon talaga nilason yung isip nila, kaya nilabanan si Apo Lakay. Kasi pabor. Ngayon, syempre, imposibleng hindi na naman mangyari yun sa panahon ngayon. Mas matindi ngayon. Mas maaaring mangyari yun. Mas maaaring lumaban ng taong bayan kung sakaling magkaroon ng ganun. Eh di masisira na naman ang pangalang iningatan na nakabalik ngayon. Yung pangalan ng Marcos. Syempre, kailangan ingatan yan. Ika nga ni Senator Amy, ang tagal nilang nagtiis, no? Ang tagal nilang sinalo lahat ng mga masamang salita sa kanila. Ngayong nakabalik na sila, kailangang ingatan. Yun. Kasi kung bigla nilang gagawa ng isang desisyon na pagsisisihan nila is, nako, mahirap. Panahon ng kampanyahan panalo sa lugar ng Davao City si PBBM dahil kay Vice President Sara Duterte at sa suporta na rin ng mga local government official. Subalit ngayon, ano ang ginagawa nila mismong nanggaling sa bibig ng gobernador na walang due process sa kanyang suspensyon? Ang tanong ngayon, totoo kaya na ang mga plano ni PBBM ay taliwas sa batas? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Alamin din natin ang buong katotohanan. Alam nyo ba mga Lods, ginurgur nila? Grabe! Si Mr. Talker. Bigla nilang sinuspende. Anong klaseng gobyerno to? Po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Ma'am. Thank you so much po, Ma'am. Months later. Kalit lang sila. Nagpagkanaong o preventive suspension. Agoy! Iba na to! So kasi pinuri niya yon, yung pagbibigay ng tulong ni VP Sara sa kanila. Diyos ko naman, masama na bang tumulong? Yun ang hirap sa atin eh. Parang ano, no? Kasi ikaw sinabi mo pa, binati mo pa eh. Dagdag puntos na naman kay VP Sara yan. Hindi, kailangan suspending nga namin. Masyadong, ganun ba yun? Ako naman, wag naman. Tumutulong na nga yung tao, Mariosip naman. Diyos ko, ba yan? Grabe! Bakit nyo sinuspende ang isang gobernador, di ba? Na walang rason, bigla-bigla na lang? Hindi, yun rason yun kasi binati niya si BP. Na tumulong doon sa lugar nila. Nag-respond, di ba? Ika nga yung tulong niya is totoo. Kasi hindi niya nilagay yung pangalan niya doon sa mineral water, doon sa pagkain. Diba? Ako nga, diba? Yun ang magandang tulong doon. Iba, tutulong, ilalagay sa mineral water, may poster pa. Hindi nyo binigyan ng hustisya, walang investigasyon man lang ang nangyari, or bakit bigla-biglang nangyayari ito? Grabe! Gayon lang ako nakarinig, di ba, na sinuspende ang isang gobernador na walang rason? Ay, nako, grabe, iba na to mga Lods. There's something wrong. Ano ba, insecure ba itong government na to kay VP Inday Sara?
Bakit nyo ginugor-gor, lalo na yung gobernador na naging honest lang naman siya at sinabi lang naman niya na si VP Inday Sara ang pinakaunang nag-rescue, di ba, doon sa Davao Region. And yet, grabe, pinag-iinitan nyo ngayon. Grabe mga Lods, grabe. Hindi ko ma-imagine bakit nangyayari itong mga ganito. President BBM, galing sa'yo, Office of the President. Grabe. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo? Silent martial law na ito. Diba? Dahan-dahan na eh. Pinapatahimik, inaalis, at ginigipit, diba? Yung mga hindi kaalyado nila, diba? At kaalyado ng mga Duterte. Diba? I smell something fishy talaga sa mga nangyayari right. Yun talaga yung nangyayaring nararamdaman ng ilan. Yun ang naiisip na ginigipit yung mga hindi kaalyado. Alam nyo, dapat ang inasahan natin nga, VP Sara, PBBM is magiging isang malakas na puwersa. Pero ang nangyari, yung mga alitap-tap talaga, mas malakas ang puwersa nila kaysa sa kanilang dalawa. Kumbaga, yun na nagpahiwalay sa kanila, yun na nagpalabo ng samahan nila, yung mga alitap-tap. Diba? Ngayon, tuwan-tuwa sila ngayon. Diba? Dahil, wala na yan, si BBM, tsaka si Inday Sara, hindi na magkaano yan. Hindi na magkasundo yan. Parang ginawa na silang magkalaban. Kung gaano silang ka-close na nakikita natin nung eleksyon, is ganito naman katindi ngayon. Nako. Now, tama ba iyan? Tama ba? Sususpendehin mo ang tao na walang rason? Na wala man lang information, bigla na lang suspendihin? Mali po iyan. Wala na kayo sa tamang proseso. Hindi ang tamang proseso. Kahit bali-baliktarin mo, wala kang karapatang magsuspende, di ba, ng isang gobernador. Even nga, mga empleyado, di ba, wala kang karapatan magsuspende kung walang rason. Pero grabe, ginagamit nila ang kapangyarihan nila ngayon para tanggalin at patahimikin ang isang tao. Pati gobernador, na kaya nila, tayo pa kayang mga ordinaryong Pilipino. Nakakatakot. Grabe. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay News Files. At syempre, yan, si Mr. Real Talker, natunghayan natin, talagang galit na galit si Mr. Real Talker. Ako wag naman sana, PBBM. Naku, ingat-ingat din sana sa desisyon. No? Sayang, syempre, yung pangalan, di ba? Syempre, sayang kung ang taong bayan ay mag-iisip na ng ganyan, na hindi maganda. Kumbaga, dahan-dahan lang sa pagdidesisyon dapat. No? Isipin muna maigi. Kasi yung pangalang matagal na nilang iningatan, no? Yung gusto nilang maibalik is na ibalik na ngayon. Kailangan ma-preserve nila ng ganyan. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ama nila. No? Na alam natin na naging maayos ang paglilingkod ni Apo Lakay dito sa Pilipinas. No? Dapat yun na lang ang tignan nila. So, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.